Sa lahat ng salitang sinabi ni Jesus, bawat talinghaga, bawat sermon, bawat tahimik na pag-uusap sa tabi ng balon o sa tuktok ng bundok, isang beses lang nakatala sa mga ebanghelyo na sumulat siya ng kahit ano. At hindi sinabi ng Biblia kung ano ang isinulat niya. Pag-isipan mo muna iyon sandali. Ang pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan, isang lalaking ang mga salita ay naisalin na sa bawat wika sa buong mundo, ay yumuko sa alikabok ng patio ng templo at sumulat gamit ang kanyang daliri. At anuman ang isinulat niya, napakalakas ng epekto nito, kaya ang buong grupo ng mga pinuno ng relihiyon ay nagbitaw ng kanilang mga bato at isa-isang umalis, simula sa mga pinakamatanda. Ano kaya ang posibleng isinulat niya para mangyari iyon? Ito ang kwento ng nag-iisang mensaheng isinulat ni Hesukristo. Isang mensaheng napakalakas na nagpalisan sa buong patio, nagligtas ng buhay ng isang babae at gumambala sa mga iskolar sa loob ng 2,000 taon dahil walang nakakaalam kung ano ang nakasulat. Para maunawaan kung ano ang nangyari ng umagang iyon, kailangan mong maunawaan kung nasaan si Jesus at kung ano ang hinaharap niya. Dahil hindi ito isang nagkataong pagkikita. Ito ay isang bitag. At ang mga taong naglatag nito ay ilang linggo nang nagpaplano. Maaga pa ng umaga sa Jerusalem, sa panahon ng pista ng mga tabernakulo, isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng relihiyon sa buong taon. Puno ang templo. Dumating ang mga manlalakbay mula sa buong Israel para dumalo. At nagtuturo si Jesus sa mga patio ng templo na dahilan na ng matinding pagkabalisa ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas. Sa puntong ito ng kanyang ministeryo, naging malaking problema na si Jesus para sa mga pinuno ng relihiyon. Nakakaakit siya ng napakaraming tao. Nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga na para sa kanila ay paglabag sa batas. Nakikisalo siya sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan at higit sa lahat, nag-aangkin siya ng autoridad na para sa kanila ay sa Diyos lamang. Kailangan ng mga Pariseo na sirain ang kanyang kredibilidad. Pero hindi nila basta-basta siya maaaring arestuhin dahil mahal siya ng mga tao. Kailangan nilang magsabi siya ng isang bagay na magpapabaling sa mga tao laban sa kanya o magbibigay ng dahilan para makialam ang mga Romano. Kaya gumawa sila ng plano. At kasama sa plano ang isang babae. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, na dinala ng mga tagapagturo ng batas at mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa harap ng grupo at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa mismong akto ng pakikiapid. Iniuutos sa atin ng batas ni Moises na batuhin ang ganitong mga babae. Ngayon, ano ang masasabi mo?" Malinaw na sinabi ni Juan kung ano ang nangyayari rito. Isinulat niya, ginamit nila ang tanong na ito bilang bitag para magkaroon sila ng basehan sa pag-akusa sa kanya. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin kung bakit napakatalino ng bitag na ito. Dahil talagang matalino ito. Gumawa sila ng sitwasyon kung saan walang tamang sagot si Jesus. Kung sinabi ni Jesus na, batuhin niyo siya, sasalungatin niya ang lahat ng itinuro niya tungkol sa awa, kapatawaran at habag. Malilito at mabibigo ang mga taong nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang mensahe ng biyaya. Dagdag pa rito, sa ilalim ng batas ng Roma, wala sa karapatan ng mga pinuno ng mga Hudyo na magpatupad ng parusang kamatayan. Kaya kung sinuportahan ni Jesus ang pagbato, maaari siyang ireklamo sa mga Romano dahil sa pag-uudyok ng ilegal na pagpapatay. Pero kung sinabi ni Jesus na hindi, huwag niyo siyang batuhin, hayagang sasalungatin niya ang batas ni Moises. Ang Levitico Kabanata 20 at Deuteronomio Kabanata 22 ay parehong nagtakda ng kamatayan para sa pakikiapid.
At para sa isang gurong Hudyo na lantarang tanggihan ang Torah, mawawala na ang kanyang kredibilidad. Maaaring ituro siya ng mga Pariseo at sabihing, "Nakita niyo, hindi niya iginagalang ang batas ng Diyos. Pekeng guro siya, batuhin siya at mawawala ang suporta ng mga tao at posibleng arestuhin pa ng mga Romano. Palayain siya at mawawala ang kanyang autoridad bilang guro ng batas ng Diyos." Walang gitna o akala nila. Pero may isa pang bagay sa eksenang ito na hindi napapansin ng karamihan. Nasaan ang lalaki? Sinabi ng teksto na nahuli siya sa mismong akto ng pakikiapid. Ibig sabihin, may lalaking kasama. Ang pakikiapid ay hindi ginagawa mag-isa. Sa ilalim ng batas ni Moises, parehong dapat parusahan. Sinabi sa Levitico 20, versikulo 10, kung ang isang lalaki ay nangalunya sa asawa ng ibang lalaki, parehong dapat ipapatay ang nangalunya at ang kababaihang nangalunya. Pareho, hindi lang ang babae, pareho. Kaya nasaan siya? Ang katotohanang babae lang ang dinala nila ay nagsasabi na ng lahat tungkol sa kanilang motibo. Wala silang pakialam sa hustisya, wala silang pakialam sa batas. Ginamit nila ang babaeng ito bilang kasangkapan para bitagin si Jesus. Isa lang siyang paraan para sa kanilang layunin. At mahalaga ang detalyeng iyon para maunawaan ang susunod na mangyayari. Kaya narito si Jesus, napapaligiran ng lumalaking grupo ng mga tao, kasama ang natatakot na babaeng nakatayo sa harap niya at isang grupo ng mga pinuno ng relihiyon na humihingi ng sagot. Nanonood ang buong patyo, hindi na makayanan ng tensyon, at gumawa si Jesus ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Yumuko siya at nagsimulang sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Ang salitang Griego na ginamit ni Juan ay katigraphen, na maaring mga hulugang sumulat, gumuhit o gumawa ng bakas. May mga iskolar na nagsasabing ang ibig sabihin nito ay pagsulat ng mga tiyak na salita o pangungusap. May iba namang nagsasabing maaaring nangangahulugan itong pagguhit o paggawa ng mga marka. Pero sa karamihan ng salin, simpleng sumulat ang gamit. Yumuko lang siya at sumulat sa alikabok. Isipin mong isa ka sa mga Pariseyong nakatayo roon. Kakagawa mo lang ng sa tingin mo ay perpektong bitag. Kalaladlad mo lang ng babaeng ito sa patio ng templo. Nanonood ang lahat. Tinanong mo ang maingat na ginawang tanong. At ang rabi na sinusubukan mong sirain ay basta binaliwala ka. Yumuko siya at nagsimulang sumulat sa alikabok na parang wala ka roon. Yun pa lang ay nakaiinis na. Pero patuloy silang nagpilit. Sinasabi ng teksto na paulit-ulit nilang tinanong siya. Hindi nila ito binitawan. Kailangan nila ng sagot. Kaya tumayo si Jesus at nagsabi ng isang pangungusap. Isang pangungusap na umalingaw-ngaw sa 20 siglo ng kasaysayan ng tao. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At pagkatapos ay yumuko siyang muli at sumulat sa lupa. Bagalan natin dito dahil ang ginawa ni Jesus sa sandaling ito ay talagang pambihira mula sa legal, teolohikal at psikolohikal na pananaw. Una, hindi niya sinabi na huwag niyo siyang batuhin. Hindi niya sinalungat ang batas. Sa katunayan, pinagtibay pa niya ito. Sa ilalim ng batas ng mga Hudyo sa pagbato, ang mga saksi sa krimen ang dapat na maunang bumato. Nakasulat iyan sa Deuteronomio Kabanata 17, versikulo 7. Ang mga kamay ng mga saksi ang maunang pumatay sa taong iyon. Kaya sinunod ni Jesus ang tamang legal na proseso. Sinabi niyang, sige, batuhin niyo siya, pero ang mga saksi ang mauuna, iyan ang batas. Pero nagdagdag siya ng isang kondisyon na wala sa batas. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ginawa niyang kwalifikasyon ang kalinisan ng moral para sa pagpapatupad ng hatol. At binago niyo ng lahat dahil bigla na lang hindi na tungkol sa kasalanan ng babae ang usapan, tungkol na ito sa kasalanan nila. Pangalawa, mula sa teolohikal na pananaw,
ginamit ni Jesus ang isang prinsipyong tumatakbo sa buong banal na kasulatan ng mga Hebreo na maginhawang binabaliwala ng mga Pariseo kapag angkop sa kanila. Ang ideyang ang paghatol ay sa Diyos at ang mga tao ay hindi kwalipikadong magsilbing huling hukom dahil sila mismo ay makasalanan. Ang Salmo 51 na isinulat ni Haring David matapos ang sarili niyang pangangalunya ay nagsasabing, sa iyo lamang ako nagkasala. Naunawaan ni David na ang kasalanan sa huli ay isang paglabag laban sa Diyos, hindi lang laban sa batas ng tao, at ang Diyos lamang ang tunay na kwalipikadong humatol. Pangatlo, at dito nagiging talagang kawili-wili, ang psikolohikal na epekto ng ginawa ni Jesus ay mapaminsala. Hindi siya nakipagtalo sa kanila, hindi niya ipinagtanggol ang babae. Simpleng naglagay lang siya ng salamin sa harap nila, at nang tumingin sila ron, hindi nila kinaya ang nakita nila. Sinabi ng teksto, nang marinig ito, nagsimula silang umalis ng isa-isa, ang mga matatanda muna. Ang mga matatanda muna, kamangha-mangha ang detalyeng iyon. Habang tumatanda ka, mas maraming kasalanan ang naipon mo. Mas alam mo ang sarili mong mga kabiguan, ang sarili mong pagkukunwari, ang sarili mong moral na kompromiso. Maaring nakatayo pa ang mga bata sandali, iniisip na baka kwalipikado sila, pero agad nakaalam ang mga matatanda. Alam nilang wala silang karapatang ihagis ang batong iyon. Isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga bato at umalis. Hanggang sa naiwan na lang si Jesus at ang babae, silang dalawa lang sa patio. At dito tayo bumabalik sa sentral na misteryo. Ano ang isinulat niya? Hindi sinasabi ng Biblia. Si Juan, ang tanging pinagmulan natin ng kwentong ito, ay inilarawan si Jesus na sumulat sa lupa ng 2 beses, isang beses bago ang kanyang sikat na pahayag at isang beses pagkatapos. Pero hindi kailanman ibinunyag ang nilalaman. At ang katahimikang iyon ang nagpabalisa sa mga eskolar, teologo at karaniwang mambabasa sa loob ng 2,000 taon. May hindi bababa sa 7 pangunahing teorya tungkol sa isinulat ni Jesus, at bawat isa ay naghahayag ng ibang bagay tungkol sa kung paano nauunawaan ng mga tao ang talatang ito. Ang una at pinakamatandang teorya ay nagmula sa ilan sa mga sinaunang ama ng simbahan, kabilang si Jerome na nagsalin ng Biblia sa Latin noong ika-4 na siglo. Iminungkahi ni Jerome na isinusulat ni Jesus ang mga kasalanan ng mga nag-akusa, mga tiyak na kasalanan, ang kanilang mga pangalan at mga paglabag doon mismo sa alikabok para makita ng lahat. Isipin mo yun. Isipin mong nakatayo ka roon, may hawak na bato at nakakaramdam ng katuwiran at kapangyarihan. At pagkatapos tumingin ka sa baba at nakita mo ang sarili mong pangalan, sinundan ng ginawa mo nung nakaraang linggo o nung nakaraang taon o 20 taon na ang nakakaraan, ang relasyong kinasangkutan mo, ang perang ninakaw mo, ang taong sinira mo, nakasulat sa alikabok ng isang lalaking parang alam ang lahat. Siguradong mabilis mong ibababa ang bato mo. Ang teoryang ito ay may suporta sa mismong teksto. Ang salitang ginamit ni Juan, kategraphen, ay may unlapin na kata na maaaring mga hulugang magsulat ng isang bagay laban sa isang tao tulad ng isang kaso o akusasyon. May mga eskolar na nagturo na ito ang parehong uri ng wika na ginagamit sa mga legal na dokumento, isang formal na listahan ng mga paglabag. At ipapaliwanag nito kung bakit ang mga matatanda ang unang umalis. Mas marami silang kasalanan, mas maraming sikreto, mas maraming maaaring mawala kung malantad ang mga lihim na iyon. Ang pangalawang teorya ay nauugnay pero bahagyang naiiba. Iminungkahi ng ilang eskolar na isinusulat ni Jesus ang mga tiyak na talata mula sa lumang tipan, lalo na ang mga talagang maghahatol sa mga nag-akusa sa kanilang sariling mga paglabag sa batas.
Halimbawa, sinabi sa Exodo, Kabanata 23, versikulo 1, "Huwag kayong magpapakalat ng maling balita. Huwag kayong tumulong sa isang may sala sa pamamagitan ng pagiging masamang saksi." Kung ang mga Pariseo ay nagsabwatan para ipahamak ang babaeng ito o inayos na mahuli siya, sila mismo ay nagkasala bilang masasamang saksi. O maaaring sinulat niya mula sa Jeremias, Kabanata 17, versikulo 13 na nagsasabing, "Panginoon, ikaw ang pag-asa ng Israel. Lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Ang mga lumihis sa iyo ay isusulat sa alikabok dahil tinalikuran nila ang Panginoon, ang bukal ng buhay na tubig." Isusulat sa alikabok, kapansin-pansin ang koneksyon. Inihula ni Jeremias na ang mga tatalikod sa Diyos ay isusulat sa alikabok. At narito si Jesus, nagsusulat sa alikabok na papaligiran ng mga lalaking nag-aangking naglilingkod sa Diyos, ngunit gumagamit sa kanyang batas bilang sandata. Ang ikatlong teorya ay nakatuon hindi sa isinulat ni Jesus, kundi sa kung bakit siya sumulat. Iminungkahi ng ilang iskolar na ang mismong akto ng pagsulat sa lupa ang siyang mensahe. Sa sinaunang kulturang Hudyo, ang pagsulat sa alikabok ay minsan na iniuugnay sa isang hukom na nag-iisip ng hatol. Ang isang Romano na mahistrado, halimbawa, ay minsan nagsusulat ng kanyang sentensya bago ito basahin ng malakas. Sa pagsulat sa lupa, maaaring senyalis ni Jesus na siya ang tunay na hukom sa sitwasyong ito, hindi ang mga Pariseo. Kinuha niya ang kontrol ng hukuman sa pinakamapagpakumbabang paraan. Ngayon, ang unang tatlong teorya ay kawili-wili. Pero ang susunod na teorya ay may koneksyon sa isang napakatiyak na bahagi ng lumang tipan na kapag narinig mo, magtataka ka kung bakit hindi mo ito napansin noon. Ang ikaapat na teorya ang isa sa pinakakaakit-akit. Iniuugnay nito ang akto ng pagsulat sa isang tiyak na talata sa lumang tipan sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 5. Inilalarawan ng talatang ito ang pagsubok ng mapait na tubig, isang ritual para sa babaeng inakusahan ng pakikiapid. Sa ritual na ito, isusulat ng isang pari ang mga sumpa sa isang balumbon, huhugasan ang mga salita sa mapait na tubig at ipapainom sa inakusahang babae. Kung nagkasala siya, ang tubig ay magdudulot ng pinsala sa kanya. Kung inosente siya, walang mangyayari. Ang mahalagang detalye ay sumulat ang pari sa alikabok. Partikular na sinabi sa Mga Bilang 5, versikulo 17 na kukunin ng pari ang banal na tubig sa isang lalagyan at maglalagay ng alikabok mula sa sahig ng tabernakulo sa tubig. Pagsulat at alikabok at mga akusasyon ng pakikiapid, lahat sa iisang ritual. Naniniwala ang ilang mga eskolar na nagsagawa si Jesus ng isang simbolikong bersyon ng ritual na ito, pero baligtad. Sa halip na subukan ng babae, sinusubukan niya ang mga nag-akusa. Siya ang pari. Ang alikabok ang kanyang balumbon at ang hatol ay laban sa mga nag-akala na sila ang mga hukom. Ang ikalimang teorya ay may ganap na ibang diskarte. Iminumungkahi nito na hindi sumulat ng mga salita si Jesus. Nagdodrawing lang siya o gumagawa ng mga random na marka bilang paraan ng paglikha ng paghinto. Isang sadyang sandali ng katahimikan at pagninilay sa gitna ng umiigting na komprontasyon. Maaring parang hindi ka panapanabik ito, pero talagang makatwiran ito sa psikolohikal na aspeto. Gumawa ang mga Pariseo ng isang sitwasyong puno ng presyo na idinisenyo para pilitin ang agarang tugon. Gusto nilang tumugon si Jesus sa init ng sandali. Sa pamamagitan ng pagyuko at pagsulat, pinakalma niya ang tensyon. Binago niya ang takbo. Pinilit niyang magmabagal ang lahat, kasama na ang mga nag-akusa at mag-isip. Minsan ang pinakamakapangyarihang tugon sa agresyon ay hindi pagganti. Katahimikan ito at mahusay si Jesus dito. Sa puntong ito, baka iniisip mo na,
Sige, nalampasan na natin ang 5 posibilidad. Siguradong isa sa mga ito ang sagot. Pero ang huling 3 teorya ay pumupunta sa isang ganap na ibang direksyon. At ang ika-7 kapag narating na natin ay maaring baguhin kung paano mo babasahin ang buong talatang ito. Ang ika-6 na teorya ay nagmula sa legal na pananaw. Sa ilalim ng batas ng mga Hudyo, ang isang hukom na hinihinging magbigay ng hatol sa isang kasong may kamatayan ay inaasahang maingat na magnilay. Ang pagmamadali sa hatol ay itinuturing na hindi makatarungan. Sa pamamagitan ng pagsulat sa lupa, maaaring ipinakikita ni Jesus na hindi tulad ng mga Pariseo, sineseryoso niya ang bagay na ito. Nagnilay-nilay siya, tinitimbang niya ang ebidensya, at nang sa wakas ay nagsalita siya, napakalakas ng epekto ng kanyang hatol dahil kalmado at masinop ito. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Hindi isinigaw, hindi galit, simpleng binanggit lang bilang legal na katotohanan. Ang ika-7 teorya, at ito ang pinakagumugulo sa akin, ay ang isinulat ni Jesus, ang 10 utos. O kahit ilan sa mga ito, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Sa Lumang Tipan, isinulat ng Diyos ang 10 utos sa mga tapyas na bato gamit ang kanyang daliri. Sinabi sa Exodo 31, versikulo 18, ibinigay ng Panginoon kay Moises ang 2 tapyas ng batas ng tipan, mga tapyas na batong isinulat ng daliri ng Diyos. At dito, sa patio ng templo, sumulat si Jesus sa lupa gamit ang kanyang daliri. Hindi maitatanggi ang pagkakapareho. Kung si Jesus ay sino ang sinasabi niyang siya, kung siya ay Diyos sa anyong tao, kung gayon ito ang Diyos na muling sumulat gamit ang kanyang daliri. Hindi sa bato sa pagkakataong ito, kundi sa alikabok. At ang pagbabago mula sa bato patungo sa alikabok ay may sarili ring kahulugan. Ang bato ay permanente. Ang alikabok ay pansamantala. Ang batas na nakasulat sa bato ay nagpaparusa. Pero ang mensaheng nakasulat sa alikabok ay maaaring mapawi. Ang awa, hindi tulad ng hatol, ay hindi nagiiwan ng permanenteng talaan. Isinulat ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 3 na ang batas ay isang ministeryo ng kamatayan, nakasulat at nakaukit sa mga bato. Pero ang bagong tipan ay isang ministeryo ng Espiritu na nakasulat hindi sa mga tapyas na bato kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Si Jesus na nagsusulat sa alikabok ay maaaring nagsasagawa ng mismong paglipat na iyon mula sa bato patungo sa alikabok, mula sa kaparusahan patungo sa awa, mula sa lumang tipan patungo sa bago. Hayaan mong mag-isip ka muna tungkol sa imahe na iyon. Ang Diyos na sumulat gamit ang kanyang daliri, hindi sa bato sa pagkakataong ito, kundi sa alikabok. Ang parehong kamay na umukit ng mga utos sa bato, ngayon ay gumuguhit ng awa sa lupang tatangay ng hangin bago lumubog ang araw. Kung hindi ka naantig niyon, basahin mo ulit. Ngayon, may isa pang bagay tungkol sa talatang ito na kailangan nating pag-usapan dahil nagdaragdag ito ng isa pang antas ng misteryo sa lahat. At ginagawa nitong mas kahanga-hanga pa ang kwento. Kung bubuksan mo ang karamihan ng mga modernong Biblia sa Juan Kabanata 8, mapapansin mong may mga edisyon na nilalagay ang talatang ito sa mga bracket na may tala na nagpapaliwanag na hindi ito kasama sa ilang mga sinaunang manuskrito. At kapag nalaman ito ng mga tao sa unang pagkakataon, maaaring makaramdam sila ng pagkabalisa. Pero ang tunay na kwento sa likod ng talang iyon ay isa sa mga pinakamatibay na patunay ng pananampalataya sa buong kasaysayan ng Biblia. Ibig bang sabihin ng tala na hindi totoo ang kwento? Hindi. At ito ang kahangahangang bahagi. Halos lahat ng iskolar, maging ang pinakamapagsuri sa kanila, ay sumasang-ayon na tunay na nangyari ang pangyayaring ito sa kasaysayan. Kumalat ito bilang isang independenteng tradisyon,
mula pa sa pinakaunang panahon ng simbahan. Binanggit ito ni Papias noong ika-2 siglo. Tinalakay ito ni Didymus na bulag noong ika-4. Kaya bakit ito inalis sa ilang mga kopya? Si Augustine na sumulat noong ika-5 siglo ay may teoryang mahirap pabulaanan. Naniniwala siyang sadyang inalis ng ilang mga eskriba ang talata dahil takot sila. Takot na kung mabasa ng mga tao ang tungkol kay Jesus na nagpakita ng ganitong kalaking awa sa isang babaeng nangalunya, maaaring gamitin nila ito bilang dahilan para magkasala. Labis silang nag-alala tungkol sa posibleng epekto ng kwento, kaya sinubukan nilang burahin ito. Isipin mo ang kabalintunaan yon. Sinubukan ng mga eskriba na burahin ang kwento tungkol kay Jesus na sumulat ng isang bagay na nabura rin. Sinubukan ng mga tao na alisin ang isang talata tungkol sa awa dahil ang awa ay nagpapabalisa sa kanila. 2,000 taon na ang nakakaraan at ang mga tao noon ay nakipagbuno na sa parehong Jesus na pinagpupunyagian natin ngayon. Ang isa na nagpapatawad ng labis, ng napakadali para sa mga taong tila hindi naman karapat-dapat, nakaligtas ang kwento kahit ano pa dahil may mga bagay na tumanggi na manatiling nakabaon. At marahil bahagi rin iyon ng mensahe. Ang kwento tungkol sa mensaheng isinulat sa alikabok ay naging mas permanente pa kaysa sa mga manuskritong bato na sinubukang alisin ito. Ibalik kita ngayon sa patio dahil hindi pa natin natapos ang kwento. Matapos umalis ang mga nag-akusa, isa-isa, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?" "Wala po," sagot niya. "Hindi rin kita hahatulang may sala," pahayag ni Jesus. "Humayo ka at iwanan mo na ang iyong makasalanang pamumuhay." Ang mga salitang ito ay kasing halaga ng anumang isinulat niya sa lupa at madalas itong maling naiintindihan ng mga tao sa magkabilang panig ng teolohiya. May mga taong nakatuon sa "hindi rin kita hahatulang may sala" at ginagamit ito para igiit na malambot si Jesus pagdating sa kasalanan, na hindi talaga siya nagmamalasakit sa tamang asal, na isa siyang uri ng progresibong guro noong unang siglo na gusto lang natanggapin ng lahat. May ibang tao naman na nakatuon sa "humayo ka at iwanan mo na ang iyong makasalanang pamumuhay" at ginagamit ito para igiit na pangunahing nababahala pa rin si Jesus sa pagsunod, na may kondisyon ng awa at ibinigay lang ang kapatawaran dahil inaasahan niyang babaguhin niya ang kanyang buhay. Pero parehong mali ang dalawang pagbasa na ito sa tunay na nangyari. Gumawa si Jesus ng isang bagay na mas radikal kaysa sa pinapahintulutan ng alinmang interpretasyon. Inihiwalay niya ang kasalanan sa makasalanan. Inamin niyang mali ang ginawa ng babae. Ang "iwanan mo na ang iyong makasalanang pamumuhay" ay hindi malabo. Hindi siya nagkukunwaring katanggap-tanggap ang pakikiapid, pero tumanggi rin siyang bawasan ang babae sa kanyang pinakamasamang gawa. Nakakita siya ng isang tao kung saan ang mga Pariseo ay nakakita lang ng kasangkapan. Nakakita siya ng buhay na worth iligtas kung saan ang mga pinuno ng relihiyon ay nakakita lang ng teknikal na usapin sa batas, at ginawa niya ito nang hindi kinokompromiso ang hustisya o ang awa. Naipatupad ang batas. Hindi niya sinabi na mali ang batas. Sinabi niyang diskwalipikado ang mga tagapagpatupad. At sa paggawa niyon, ibinunyag niya ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng banal na hustisya, na hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala kundi tungkol sa pagbabago ng nabasag. Ito ang dahilan kung bakit walang katapusang kaakit-akit ang tanong tungkol sa isinulat niya. Dahil anuman ang mga salitang yon, nakamit ng mga ito ang isang bagay na tila imposible. Sabay nilang ipinatupad ang batas at inihatid ang awa. Nahatulan ang mga nag-akusa nang hindi hinatulan ang inakusahan. Ibinunyag ang pagkukunwari nang hindi sinisira ang puri
ang sinuman, dahil ang mga salita ay nakasulat sa alikabok, hindi sinabi ng malakas. Maaaring basahin ng mga nag-akusa ang mga ito at tahimik na umalis nang hindi lantarang napahiya. Maging sa kanyang paghatol, mahabagin si Jesus. Ngayon hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na personal kong napakakamangha tungkol sa talatang ito. Ito ang tanging pagkakataon sa mga ebanghelyo na naitalang sumulat si Jesus. Libu-libong salita ang sinabi niya na napreserba sa Biblia. Nagkwento siya ng mga talinghaga, nagbigay siya ng mga sermon, nagkaroon siya ng mga pribadong pag-uusap, nanalangin siya ng malakas, sumigaw siya mula sa krus, pero minsan lang siyang sumulat. At ang mga salitang iyon ay hindi na preserba. May mga taong naiinis dito, gusto nilang malaman, nararamdaman nilang may utang sa kanila ang Biblia na impormasyon na ito. Pero sa tingin ko ay sadya ang katahimikang iyon. Sa tingin ko ang katotohanang hindi natin alam kung ano ang isinulat ni Jesus ay bahagi ng mensahe. Dahil ito ang alam natin. Anuman ang isinulat niya, nakasulat ito sa alikabok. Pansamantala ito. Bago matapos ang araw, nabura na ito ng mga paang dumaraan. Kinaumagahan, hindi na ito makilala mula sa natitirang sahig ng patio. Ang pinakamakapangyarihang mensaheng isinulat sa kasaysayan ng tao ay idinisenyo para mawala. At sinasabi niyan sa iyo kung anong klase ng guro si Jesus. Hindi siya interesadong lumikha ng permanenteng talaan ng mga kabiguan ng tao. Hindi siya interesadong magtayo ng mga monumento sa kasalanan. Sumulat siya sa isang material na mabubura dahil iyan ang ginagawa ng awa. Binubura nito. Sinasabi ng Salmo 103 kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon kalayo ang pagkakatanggal niya ng ating mga paglabag sa atin. Sinasabi ng Isaias 43, ako mismo, ang siyang nagbubura ng inyong mga paglabag, alang-alang sa akin, at hindi na aalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Sumulat ang Diyos sa alikabok. Iyan ang teolohiya ng talatang ito. Anuman ang itinala niya tungkol sa mga lalaking iyon, anumang mga kasalanang inilista niya, anumang mga utos ang iniukit niya, nakasulat ang mga ito sa isang material na hindi magtatagal. Dahil ang punto ay hindi kailanman ang permanenteng talaan ng kasalanan. Ang punto ay ang permanenteng alok ng biyaya. Nagtagal ang mga tapyas na bato. Hindi nagtagal ang sinulat sa alikabok. At marahil yun na ang buong sermon, nandoon na. May isa pang bagay tungkol sa kwentong ito na nararapat na pansinin, at ito ang isang bagay na ganap na nakakalimutan sa karamihan ng pagbasa. Ito ang tanong tungkol sa nangyari sa babae pagkatapos. Hindi sinasabi ng Biblia, ang salaysay ni Juan ay nagtapos sa humayo ka at iwanan mo na ang iyong makasalanang pamumuhay, at iyon na. Hindi natin alam ang kanyang pangalan. Hindi natin alam kung saan siya pumunta. Hindi natin alam kung binago niya ang kanyang buhay o bumalik sa dati niyang ginagawa. Huminto na lang ang kwento. At muli, sa tingin ko ay sadya ang katahimikan dahil ang kwento ay hindi talaga tungkol sa kanya. Hindi sa paraang maaring inaasahan natin. Oo, siya ang taong ang buhay ay nakataya. Oo, iniligtas siya ni Jesus mula sa pagpapatay. Pero ang komprontasyon ay sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo. Dinala siya sa eksena bilang sandata at tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagwasak sa buong balangkas na gumawa sa kanya bilang sandata. Hindi lang isang babae ang iniligtas niya. Isang sistema ang ibinunyag niya. Isang sistema kung saan ginagamit ang autoridad ng relihiyon bilang kasangkapan ng kontrol sa halip na pinagmumulan ng kagalingan. Isang sistema kung saan ginagamit ang batas bilang sandata laban sa may hina habang ang mga makapangyarihan ay inilalayo ang sarili.
Isang sistema kung saan ang isang babae ay maaaring kaladkarin sa publiko para mamatay habang ang lalaking kasing kasalanan niya ay malayang nakalakad. At ito ang dahilan kung bakit tumutugma ang kwento sa lahat ng panahon at kultura. Dahil ang sistema na iyon ay hindi nagtapos noong unang siglo. Gumagana pa rin ito ngayon. May mga taong hinahatulan pa rin ng mga walang karapatang humatol. May mga batas na hindi pantay-pantay ang pagpapatupad. Ang mga mahihina ay isinasakripisyo pa rin para protektahan ang mga makapangyarihan. At ang agwat sa pagitan ng pampublikong pagkamatuwid at pribadong pag-uugali ay kasing lawak pa rin tulad dati. Nakita ni Jesus ang lahat ng iyon sa isang sandali, sa isang maalikabok na patio, isang umaga sa Jerusalem. At tumugon siya hindi sa isang talumpati o himala o pagpapakita ng kapangyarihan. Yumuko lang siya at sumulat sa lupa. May isang tradisyon sa ilang mga simbahang ortodoksong silangan na ang babae sa kwentong ito ay si Maria Magdalena. Walang ebidensya sa Biblia para diyan at tinatanggihan ito ng karamihan ng mga iskolar. Pero umiiral ang tradisyon dahil palaging gusto ng mga taong bigyan na siya ng pangalan. Gusto nilang sundan ang kanyang kwento lampas sa isang kakilakilabot na umaga. Gusto nilang malaman na pinaniwalaan niya si Jesus at nabago ang kanyang buhay. At marahil ang pagnanasang iyon, higit pa sa anumang teorya ng iskolar, ang nagsasabi sa atin ng pinakamahalagang bagay tungkol sa isinulat ni Jesus. Dahil anuman ang mga salitang iyon, lumikha ang mga ito ng espasyo. Espasyo para makalakad palayo ang isang babae ng buhay. Espasyo para makalakad palayo ang isang grupo ng mga galit na lalaki ng mapagpakumbaba. Espasyo para sa lahat sa patio na iyon na magsimulang muli. Nawala ang mga salita, nanatili ang espasyo. 2,000 taon ang nakakaraan, nakatayo pa rin tayo doon. Bumalik tayo sa mga teorya ng isang huling pagkakataon dahil may 8 posibilidad na hindi gaanong napag-uusapan. At ito ang pinakasimple sa lahat. Paano kung walang kahulugang isinulat si Jesus? Paano kung ang mismong akto ang siyang buong punto? Isipin mo ito, dumating ang mga Pariseo na may tanong na idinisenyo para bitagin si Jesus sa isang berbal na tugon. Gusto nila ng mga salita, gusto nila ng isang pahayag na magagamit nila laban sa kanya. Ang buong bitag ay nakadepende sa pagsasabi ni Jesus ng kahit ano. At tumanggi si Jesus na makisali, yumuko siya at sumulat sa alikabok. At sa paggawa niyon, binago niya ang buong dinamika ng paghaharap. Ginawa niyang biswal ang berbal na komprontasyon. Pinahintay niya ang mga nag-akusa. Ginawa niya silang hindi komportable. Pinapanood niya silang nagmamasid sa isang lalaking gusto nilang sirain na kalmado at tahimik na sumulat ng isang bagay na hindi nila mabasa ng malinaw. Ang kapangyarihan ay nasa kilos, hindi sa nilalaman. Mas malakas ang nagsalita ng katahimikan kaysa sa mga salita. At nang sa wakas ay nagsalita si Jesus, ganap nang nagbago ang kapaligiran. Nawala na ang agresyon, nasira na ang mentalidad ng grupo, at nang dumating ang kanyang mga salita, bumagsak ang mga ito tulad ng martilyo sa palihan dahil napilitan ang lahat na bumagal at talagang mag-isip. Kung tama ang interpretasyong ito, ang katotohanang hindi itinala ng Biblia kung ano ang isinulat ni Jesus ay hindi isang pagkakamali. Ito ang punto. Hindi mahalaga ang nilalaman, mahalaga ang akto ng pagsulat. At iyan ay isang aral na napapanahon sa panahong lahat ay obsesado sa pagiging huli sa salita, kung saan ang bawat komprontasyon ay humihingi ng agarang berbal na tugon, kung saan ang katahimikan ay itinuturing na kahinaan. Ipinakita sa atin ni Jesus na minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na masasabi mo ay wala. May mga sandali sa ibang mga ebanghelyo na umaalingaw-ngaw sa parehong prinsipyo. Nang tumayo si Jesus sa harap ni Pilato
at tinanong ng ano ang katotohanan. Hindi siya sumagot. Nang hingan siya ni Herodes na gumawa ng himala, walang sinabi siya. Nang humingi ang mga tao na patunayan niya ang sarili, umalis siya. Naunawaan ni Jesus ang isang bagay tungkol sa kapangyarihan na hindi kailanman natutuhan ng karamihan. Na ang pagtugon sa bawat provokasyon ayon sa gusto ng nagpoproboka ay isang uri ng pagsuko. Na ang tunay na autoridad ay hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Na minsan ang pinakamalakas na hakbang ay lumuhod, sumulat ng isang bagay sa alikabok at hayaang ang katahimikan ang gumawa ng trabaho. Dumating ang mga Pariseo sa patio na may hawak na mga bato at katiyakan. Umalis silang walang laman ang mga kamay at may mga tanong na walang sagot. At 2,000 taon ang nakakaraan, pareho pa rin ang tinatanong natin na maaring tinanong din nila habang papalayo sila. Ano ang isinulat niya? Sa tingin ko ay hindi na natin malalaman kailanman. At sa tingin ko ay hindi naman tayo dapat malaman dahil ang hindi pag-alam ay bahagi ng regalo. Pinababalik tayo nito sa kwentong ito. Pinag-iisip tayo. Pinapaluhod tayo sa alikabok, naghahanap ng mga salitang naburana ng hangin. At marahil iyan ang huling aral, na ang pinakamahalagang mga mensahe ay hindi yaong inukit sa bato. Sila yaong nakasulat sa alikabok, pansamantala, marupok, madaling mabura, dahil ganoon ang awa. Hindi ito nagtatabi ng permanenteng talaan. Hindi nito ibinabambang ang iyong mga kabiguan sa iyong ulo magpakailanman. Isinusulat nito ang mga iyon sa isang material na hindi magtatagal at pagkatapos ay titingin sa iyong mga mata at sasabihing, hindi rin kita hahatulang may sala, humayo ka at iwanan mo na ang iyong makasalanang pamumuhay. Ano man ang isinulat ni Jesus ng umagang iyon, sapat na iyon. Sapat na para patahimikin ang mga nag-akusa, sapat na para magligtas ng buhay, at sapat na para ipaalala sa bawat taong nakatayo sa patio na iyon at sa bawat taong nagbasa ng kwentong ito sa 2,000 taon simula noon na ang lupang tinatapakan natin ay palaging alikabok. At ang Diyos na sumulat sa alikabok ay isang Diyos na marunong magpatawad. Iyan ang tanging mensahe ni Kristo na hindi kailanman naitala ng Biblia. At kahit paano, kahit walang mga salita, naintindihan pa rin natin ang mensahe. Kung napag-isip ka ng kwentong ito, kung hinamon nito ang isang bagay na pinaniniwalaan mo o nagbukas ng tanong na hindi mo pa naisip, ang video sa screen ngayon ay mas malalim na tumatalakay sa isa pang sandali sa mga ebanghelyo na ganap na maling naiintindihan ng karamihan. Pindutin mo na at magkita tayo doon.